Another Proverbs no-no, do not be lazy. Kailangan pa ba naman pag-usapan yan? Pero sabi nga ng marami, ang paalala daw ay gamot sa taong nakalilimot. Kuminsan pinag-uusapan natin, ba't kaya mahirap ang ating mga mamamayan? Mayaman ng Pilipinas, mahirap ang maraming Pilipino. Totoo rin naman kasi maraming taong tamad. Wala nang inisip kundi ubusin ang oras sa pagsasaya, sa pagtulog, sa pagpapahinga, sa pag-inom, sa pagchichismisan, sa paglilibang-libang, pero walang ginagawa na productive effort. Proverbs 20:13, do not love sleep or you will grow poor. Stay awake and you will have food to spare. Natutulog ang tao para magkaroon ng lakas, para makapaghanap buhay. Hindi siya natutulog para lang matulog ng matulog at hindi nabubuhay ang tao para itulog lang ang buhay. And very importantly, do not associate with lazy people. Do not reward laziness. Kung minsan may mga kapatid ka na productive, merong mga tamad, pero yung tamad, yun pa ang palahingi, yun pa ang palaasa, yun ang maraming iniisip na gastahan. Kailangan hindi laging sinusuportahan ang mga hilig at mga bisyo ng mga tamad, sapagkat lalo lang silang nasasanay na magpakatamad at iasa ang kanilang buhay dun sa mga masisipag. True godliness will result in industry. It will result in us becoming very, very good and excellent and fruitful workers. Hindi bagay ang tamad sa mga Kristiyano, sa mga sinasabing sila'y anak ng Diyos. Sapagkat sa Biblia, nakita natin na sa 7 araw, 6 na araw nagtrabaho ang Diyos. At sa ikapito, nagpahinga. We've got to earn the bread we eat. We've got to earn the food we eat. Unless we're too old, too young, or too weak, we are not exempted from having to work. Kung minsan din nakikita mo marami mga tao, hindi pa naman talaga mahina, nagre-retire na. Kaya tuloy nabibilis ang paghina. We can semi-retire, we can slow down a little bit, pero habang nabubuhay ang tao, mas magandang productive siya. Naghahanap buhay pa rin. Habang kaya ng isang tao na siya ay kumita fully o partially, dapat ginagawa yon. Hindi yung ambisyon na lang natin. Kung minsan, iasa na lang ang buong panahon ng pagtanda natin sa ating mga anak. Bagamat mabuti, mainam, dapat na ang mga anak ay maging supportive sa mga parents. Mabuti rin na ang mga magulang, habang kaya natin, huwag muna tayong umasa. No? Kasi kung minsan, yung mga anak din naman natin, hindi naman pag-abot-abot ang kinikita nila, pagkatapos mag-aasawa pa sila, magpupundar, magsisimula sa buhay, nakagagapos sila. Minsan hindi na sila makaangat-angat, hindi na sila maka-take off sa dami ng dala-dala na mga umaasa sa kanila. Ngayon, mainam lang umasa kung tayo sobrang tanda na nga, o sobrang bata pa lang, o sobrang mahina ang katawan natin dahil tayo may karamdaman. But we should always be productive. At ang tao talaga, pati yung mga brain cells niya, nare-refresh, nare-renew, kung siya lagi nagtatrabaho at na-challenge mag-isip, hindi yung inaagad natin at dinadalian ang sobrang pagpapahinga, sapagkat yan ay hindi rin nakakabuti sa ating sariling kalusugan. Do not be lazy.